ang correction sa amin, may mga ipaparealize ka sa amin, kumilos ka, Holy Spirit, sa aming mga buhay, and may we never be the same again. In Jesus' name, tayo magsabi ng Amen and Amen. Batiin mo naman yung nasa kaliwat kanan mo, and praise God at nandito yan. Sa media natin, pakilakasan na lang yung mic ko pag medyo mahina. Ayan. So, nung nakaraan pong mga buwan, meron tayong mga naging series, no? But this time, nung nakaraang linggo po, sino mga nandito? So, kung kayo ay nandito nung nakaraang linggo, meron po akong dinistribute ng mga papers sa inyo, tapos pinalagay ko yung tingin nyo na gusto nyo na pag-usapan natin, malaman, and I hope na ito nga ay magampanan natin sa mga susunod na linggo. Pero unti-untiin po natin kasi may mga ilan po sa inyo na may mga tanong dun sa mga papers na yon. At saka currently rin may mga nangyayari sa ating paligid na pwedeng puno tayo ng tanong at hindi natin natatakil sa church, lalo na kapag Sunday service, di ba? More on personal yung teaching natin. But feel free sa media team, nasa na yung natin, si Gian, ito, no? Kung meron kayong question, huwag kayong mahiya. San siguro magandang pwesto si Gian, no? Pag meron kayong question, habang tayo ay nagdi-discuss, pwede po kayong mag-approach kay Gian, Pwede nyo akong i-cut kung meron kayong itatanong sa kalagitnaan ng tuturo ko. So, pinamagatan natin tong Tuesday question and answer, no? Naglagay ako dito ng mga tanong na po pwedeng nasa mga isipan ninyo, puso ninyo, para sa ganon, masagot naman natin dahil may iba naman sa atin dito, hindi talaga nakapag-aral sa Radiant Bible School or hindi mo alam yung kasagutan sa mga katanungan na nababasa mo sa Bible. So, sisikapin natin ngayon na masagot ito by God's grace. Amen? And ganun din naman para kayo rin, kapag may mga nagtanong sa inyo, pwedeng member nyo, kaklase nyo, or isang Christian dito sa church, masasagot nyo rin siya. Okay ba yon? So, actually, yung slides na to, may 8 questions dito, no? Kaya lang 81 slides, Kaya hopefully matapos natin this night, and okay lang kung di natin matapos, di-discuss natin sa mga next weeks to come. Actually, marami pa nga yan, no? Marami nagsasabi, Pastor, discuss nyo naman po about revelation, about end times, deliverance, prophetic, no? Yung marami talaga, actually, alam nyo po, yung prophetic gifts, no? So, sa mga next weeks to come, tatry natin yan na maging series. Pero, i-address muna natin yung mga questions na to. Kasi, sa church po natin, hindi natin sina-shutdown yung mga questions. I believe kaya tayo nagtatanong kasi gusto natin malaman ang katotohanan. Amen? Now, may unang tanong tayo dito. Ang sabi, in Numbers 21 po, why did God tell Moses to lift up a bronze serpent? So, sa Numbers 21, so kung alam niyo po yung story, itinaas ni Moses yung bronze serpent na staff. Tapos, lahat ng tumingin doon at magkaroon ng faith, ng tiwala, gagaling sa mga tuklaw din ng ahas sa kanila. So, marami mga nagtatanong yan at pwedeng isa rin to sa katanungan nyo, no? Bakit po serpent yung pinagawa ni Lord na na itsura? Tapos bakit lalagay yung trust sa serpent? Di ba? Pag binasa natin Genesis chapter 3, alam naman natin yung story na yung serpent is a symbol ni Satan na kung saan nandaya sa tao. So bakit may ganyan? Ganyan yung pinagawa ng ating Panginoon kay Moses. So una, basahin muna natin ang sinasabi ng Numbers 21, verses 4 to 9.
Sabayan niyo po ako sa pagbasa para di naman po mapuwersa ang aking boses. 1, 2, 3, go! But the people grew impatient on the way. Verse 5, they spoke against God and against Verse 6, the Lord sent venomous snakes among them. Verse 7, the people and against you, pray that the Lord will take the snakes away. So Moses prayed for the people. Verse 8, make a snake and put it up on a pole. The one who is... Yun. So, actually, yung staff na yon or pole, tapos may snake, makikita nyo yan sa logo ng World Health Organization, no? Pansin nyo yan? Pwede tayong tatanong bakit nga kaya yun nandun, anong meron. Pero tandaan nyo po na wag natin i-generalize agad-agad yung isang meaning ng isang bagay sa buong Bible. Okay? So pagdating sa Book of Numbers, wag nyo po isipin na porkit may snake dyan or serpent, same lang yon ng Genesis chapter 3. Okay, next slide please. Ang symbols po sa Bible, pwede pong magdala ng iba-ibang meaning. Depende sa context. No? And kahit din mismo sa Old Testament, na nababanggit doon yung be wise as serpents, di ba? And calm as doves. So, may mga ganun, na para bang comparison or allusion. Pero, kailangan maging maingat tayo. Hindi po porket sinabi sa Genesis chapter 3, yung ganun, at natukso nga yung tao, parehas na yan dyan sa Numbers chapter 21. Next slide. Ang symbol daw po ng serpent, doon sa pole, was not a symbol po of Satan being honored. Kasi bakit? May nabasa ba kayo sa Genesis chapter 3 na yung snake or serpent doon, si Satan yon? Nabasa na ba kagad natin yung word na Satan sa book of Genesis? Wala tayong mababasang ganong name sa buong book of Genesis. No? At ganon din sa Exodus. Ganon din sa book of Numbers. Pero, eto yung snake daw na yun, it symbolized yung isang bagay na yun na pumapatay din sa kanila. Yung snake na yun or serpent, nagsisimbolo rin nung mismong pumapatay sa kanila. Now, kung titignan daw yung serpent, looking at the lifted serpent, ina-acknowledge nila na sila ay nagkasala at sila ay nagtitiwala sa probisyon ng Diyos sa kanilang buhay. So parang pag tinignan natin maigi, kung ano yung pumapatay sa kanila, parang yun din yung pagtitiwalaan nila. Pag tinignan natin ngayon, actually yan, sa New Testament, next slide, yung John chapter 3, verse 14 to 15, bago ang John chapter 3, verse 16. So, kung di niya alam yung context ng John chapter 3, verse 16, merong John chapter 3, verse 14 to 15 yon. Doon nakalagay yung sinabi ni Jesus, ni John dito na daw? No one has ever gone into heaven except the one who came from heaven. Sino daw yon? The Son of Man.
And si Jesus, ginamit niya yung image dun sa panahon ni Moses sa Numbers chapter 21 na ano daw? Just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up. At anong sabi next? That everyone who believes may have eternal life in Him. So, bakit po ganon? Bakit snake pastor yung tumutukoy ngayon dito sa Messiah? Anong meron? Actually po, pag tinignan natin maigi yung story, okay? Nagkaroon ng judgment si God sa Israelites dahil sila ay nagkasala. So, ang judgment, sino nagbibigay nun? Ang Diyos. Okay? So, ang Diyos ang nagbibigay ng judgment. Ngayon, kung ang Diyos ang nagbibigay ng judgment, sino magliligtas sa tao? Walang ibang makapagliligtas sa tao, kundi ano? Ang Diyos din. Intindihan natin? Intindihan natin? So, parang tignan daw natin siya rin ng ganito rin. Kung baga, oo nga, snakes, serpents yung pumapatay sa mga tao, ang Diyos din naman kasi talaga ang may hawak ng buhay, no? Ng isang tao. Ganon din, kung gusto natin ng buhay, kailangan natin magtiwala sa Diyos. Now, pag tinignan natin din yun, yung image ng serpent dun sa desert, pwede mong tanongin, Pastor, bakit naman po pala serpent yung pinadala? Ba't hindi na lang ibang hayop? Pag tinignan nyo naman yon, yung reason na yon, wala naman po kasing ibang mabubuhay sa disyerto na ibang mga hayop bukod sa mga serpents din. Ano? So, marami po yan sa desert, yung mga ganyan na hayop din. At, pag tinignan natin, yung serpent ngayon na staff, di ba, tinaas. Sumisimbolo na greater siya dun sa ibang mga nanuklaw sa mga tao. No? So, parang sinasabi na, kung ito, image ng mga ibang serpent, ito, mas greater tong image na to na tinataas ko. So, parang ganito rin yon. Si Jesus, katulad natin, tao. Pero hindi siya basta tao lang. Nung tinaas yung serpent, di ba, the Son of Man will be lifted up, hindi lang siya kasi tao, siya rin ay Diyos na may kakayahang mag-judge at hindi siya basta kauri lang natin, siya ay Diyos na nagkatawang tao. So siya yung merong kapangyarihang magpagaling, tayo wala. Okay? So yun yung image na yun na makikita natin dito. Now, next slide. Pag tinignan natin yan, kung paano daw yung mga Israelites tumingin dun sa simbolo ng judgment sa kanila, yung snake na yon, at nabuhay din sila, tayo rin, bilang mga mananampalataya, tumitingin tayo kay Christ, na napako sa krus. At tayo ngayon ay tumatanggap ng eternal life. Nakuha natin? So, yan yung sinasabi sa Bible na kung saan makikita natin yung image ni God sa Old Testament. Paano ba kumikilos ang Diyos sa Old Testament? Anong sinasalamin niya sa New Testament? So, isa yan sa mga maraming ganong bagay. Next slide. Pag binasa rin natin, yung 2 Corinthians 5 verse 21, tignan nyo ito nangyari, sabay-sabay natin basahin, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. At sabi rin ng Galatians 3:13, ganito. Next slide please. Ano sabi? Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hung on a pole. Yun yung isa sa translation ng 3.
nung time na yon. So tingnan nyo, no? Yung pole din, nung time na yon, panahon ni Moses, image din siya ng tree. Kung saan napako rin si Jesus. Naintindihan natin ngayon? Okay? So, next slide. Yung bronze serpent pala, hindi siya sa pag-glorify kay Satan. Hindi tinataas si Satan. Ano yon? It is about turning judgment into salvation through faith. Yung judgment ni God, mababaliktad sa pamamagitan ng pagtitiwala natin sa Kanya. Naintindihan natin? So yan, parang ano lang siya, no? Kumbaga preparation. Pagdating ng New Testament, kaya sinabi na si Jesus Christ yung nag-perfect ng law, kasama dun yung Book of Numbers sa Torah or law na tinatawag. Sabihin, si Jesus yung nag-fulfill. So kung sa Book of Numbers 21, nagkaroon ng ganyan na problema sa mga Israelites. Ngayon, sinasalamin yung ginawa dyan na pagpapagaling ng Panginoon through that statue ng bronze serpent kay Jesus Christ naman. Okay? Intindihan? Ayan. So pwede niyang maitakel sa mga pwedeng may nagtatanong sa inyo. Ayan. And next question naman natin, pakita natin, bakit po, 10 plagues yung sinend ni God sa Egypt? May purpose ba? Bakit 10? Yung plague na yon. So, kung kayo po ay naka-attend nung overnight natin, sino nandito nung overnight? Sige nga, taas nga kamay. Ayan. So, di ba sabi ko sa inyo, sa totoo lang, pag tinignan natin maigi yung created world na ito, wala pong coincidence or chance lang. Kaya lang nasasabi natin yung coincidence or aksidente ang isang bagay kasi hindi natin alam bakit ba nangyari yan, anong pinanggalingan yan, sino yung may salarin bakit nangyari yan. Hindi natin alam yung overall na nangyayari. But God knows. Ngayon, syempre tayo, nadidiscover na lang natin yung mga bagay-bagay. Tulad sa science, nadidiscover na lang natin na meron palang mga system yung katawan natin. Nadidiscover na lang na made up of atoms pala lahat ng bagay dito sa mundo. Tapos, nadidiscover na lang natin yung math. Di ba? Nakaka-imbento ngayon yung mga tao ng mga, akala natin, invention talaga siya, pero meron na pala talaga nun, naghihintay lang na madiscover natin. No? And ganun din naman, pagdating sa nakalagay sa Bible, pwede ngang sa panahon ngayon, hindi lang natin napapansin, pero unti-unti, as knowledge grows, madidiscover natin kung bakit nga ba talaga 10 plagues yung sa Egypt. Ano? Next slide please. So, yung plagues daw po na ito, it revealed God's power over the gods of Egypt. So, mostly, alam ko, marami sa inyo siguro, may tanong sa Old Testament, kaya may iba siguro sa inyo nag-i-skip nun. Ano? Ang mostly binabasa siguro ng marami sa atin, New Testament. Siguro, no? Pero sa totoo lang, pag inaral nyo ito maigi, may enjoy nyo po yung stories na ito. Tignan nyo po, ang sabi sa Exodus, chapter 7, verse 5. Sabay-sabay nga natin basahin. 1, 2, 3, go. And the Egyptians will know. Okay. So yung goal nito ay ano daw? Tingnan niyo po, kaya yung plagues, anong goal niya? That I am the Lord. Ang Egyptians, malalaman nila na ako ang Diyos. Yun yung goal. Okay? So bakit? Ano bang meron? Sa Egypt po, meron silang mga gods. Small g. Next slide.
So, ano yung unang plague? Water turned to blood. Yan yung verse, Exodus 7 verses 14 to 24. Sino yung kinonfront ng Most High God? Pag tinignan natin ngayon, sa mga archaeologists, na mga discoveries, mga Egyptian na mga manuscripts, mga kahit yung mga tawag ito, sinusulat nila sa wall na na-preserve hanggang ngayon, meron silang Egyptian god, ang pangalan ay Hapi. Hindi Happy toothpaste, okay? Hapi, H-A-P-I. Na kung saan, si Hapi daw na ito ay tinatawag na God of the Nile. Siya yung Diyos nung Nile River at that time. And alam nyo po, nung unang panahon, ang mga cities, nalolocate yan usually sa mga bodies of water. Bakit? Kasi madali yung trade sa kanila. Tapos madaling kumuha ng tubig para sa mga pananim at hanap buhay. So, being the superpower at that time, yung Egypt mismo, sa makapangyarihan na bansa noong unang panahon, dahil sa advanced technology nila, supply ng natural resources sa kanila, huwag niyo pong isipin na puro disyerto lang noon. Noon ho, dahil masagana yung tubig, maayos pa, walang pollution, no? Anong meron? Talagang umaasenso sila. At yung God of the Nile na si Hapi at saka yung guardian of the Nile na si Khnum, yan yung nilabanan ng Most High God na kung saan sinasabi niya, hindi kayo yung source ng strength. Hindi kayo yung pinagkukunan ng resources. Ako yun. Kaya anong ginawa? The Nile was Egypt's last life source. Turning it to blood showed that Israel's God controlled life and sustenance. Nakuha natin? Ayan. Next slide. Ano yung next? Yung mga palaka. Sino ditong takot sa palaka? Nakakain ng palaka. Lasang chicken yun. Ako nakakain ako nung college. Tumikim lang talaga akong maliit. Kasi kailangan sa project sa school. Innovative daw na pagkain. Ano? But, alam niyo po ba na sa Egypt noong unang panahon, meron po silang God na ang mukha niya ay mukha ng palaka. No? So kanina, tignan niyo po, ang kulay ng balat ni Hapi, kulay blue. Ito naman talaga literal, kulay green yung balat niya. Tapos ito si Hapi po ay frog-headed goddess of fertility. Para anong tawag dito? Magkaroon ng anak, ang marami, at sumagana ang kanilang mga pamilya. At ganoon din naman, yung sa pananim, kasama rin yan, fertility god yan. Si Heket. No? So, yung frogs, meron po sila talagang mga, anong tawag dyan? Statues para sa kanila. Yung frogs noon, hindi yan pinapatay. So remember, di ba? Malapit sila sa Nile River. Siyempre, pag malapit sa tubig, maraming palaka. Yan. So, yun yung paniniwala nila nung time na yon. So, may mga frog na kapag dinapuan ka o nilapagan ka, nagbibigay yan ng di ba? Ang tawag doon? Kulugo ba yun? O basta ganon, Mga sakit din sa ating katawan. So, imagine niyo, nung time na yon, yan din yung isa sa gods na nilalapitan ng mga Egyptians. Yan yung kinalaban na yon, na sinabi ni God, hindi, ako yung Diyos, totoong Diyos ng fertility, hindi yung
small g god na si Heket. Next slide. Pangatlo ay yung nuts and lies. Okay? Sinong kinonfront dito? Yung god of Egypt na si Jeb. No? Siya yung tinatawag na god of the earth. Yan. Naniniwala sila noon na ang lupa ng Egypt mismo ay katawan ni Jeb. Doon sila naniniwala, no? Kaya tumutubo ng maayos yung mga pananim nila, maganda yung lupa dahil sa God nila na si Jeb. Ngayon, ang problema, nung yung dust naging nuts, parang maliit na mga lisa. Nagulat sila ngayon. The ground that they worship obeyed Yahweh. Kaya tingnan niyo po, nung unang panahon, ganito yan, talaga pong kung ano yung lupa na kinasasakupan nila, para ang feeling kasi nila, si God, ang Diyos, nako-confine lang dun sa lupa na yon. No? Ngayon, yung lupa na yon na mismong wino-worship nila at talagang mahal na mahal nila, yun pa yung naging kalaban nila. Okay, next. Ano naman? Yung flies. Sobrang daming lamok, langaw. Ano? So, sino naman yung God na ito sa Egypt? Yung itsura niya po talaga parang beetle yung muka sa mga nakalagay na na mga ang tawag sa ganun? Hindi hieroglyphs Yung mga sulat nila na dinodrawing ganyan sa pader. So, yung muka nung God ay mukha ng beetle. Ganyan yon, itsura. No? So, bakit ganyan? Si Khepri kasi ay scarab-headed God of creation and rebirth. Kasi kahit daw patayin mo yung mga langaw, babalik at babalik sila. So, yun yung paniniwala nila nung time na yon. Lalo na, di ba, alam natin sa Middle East, mainit. Parang sa Pilipinas din, mainit. Dito, malangaw kapag mainit. Pero pag pumunta kayo sa lugar na malamig, walang ganon. So sa Egypt, marami po noong langaw, flies, ganyan. Ngayon, eto nangyari. Nung nagkaroon ng flies, talagang swarm. Hindi yan basta isa lang. Sobrang kapal, parang ang itim-itim na talaga. Ngayon, nung nagpadala si God ng swarm na yan, it showed that God controlled creation. Okay? Na kahit yung God na nila na si Khepri, hindi kayang mapasunod yung swarm ng flies. Okay? Next. Death of livestock. So, makikita niyo po yan, yung ganyan na itsura, yung mga Egyptian god, meron silang parang sungay na ganon, no? Symbol actually yon na kung saan ang mga cows nung panahon nila, yan ay wino-worship nila. Okay? So, katulad niyan, 'di ba, yung yung gumawa ng bull din, 'di ba, yung sa nainan niyo ang ginto sa Sinai, ganyan, meron talaga silang na-adapt sa Egypt. Now, nung pong time na yon, wino-worship din po nila yung animals as divine. Pero kahit divine para sa kanila, it is powerless before the Lord.
Bakit? Ano ba? Ano bang ginagawa ng bull nung time na yon, ng mga cows? Kasi ang bull or cows nung time din na yon, nagagamit nila sa maraming mga bagay, sa livestock na maraming milk. Tas ano pa, yung sa mga, ang tawag doon? Yung mga kalabaw din, ganyan, no? Nag-aararo, ganyan. Nagagamit nila sa maraming mga bagay. Sa paghahatak din ng mga bato-bato, nagagamit nila yan. So, sa kanila, dahil sagana sila niyan, yan yung parang wino-worship nila, ina-adore nila. Kaya nung sinabi ni Moses dun sa Pharaoh na mag-o-offer kami ng ng ganyan na offering kay Lord. Isa sa dahilan kung bakit hindi pinayagan dyan ni Pharaoh is kino-confront yung God nila. Bakit mo susunugin yung Diyos namin? Okay? So, yun yung nila. Okay? Next slide. Ano naman? Boils sa katawan. Anong ang tawag dyan sa Tagalog? Bulutong? Tama ba? Pigsa. Ayan. So, si Sekhmet po ay goddess of healing. Pero yung mukha niya, alam niyo po, parang mukha ng, hindi layon basta beast, wild beast na parang pusa na medyo fierce, ganyan. Yan yung yung preserved pa rin na itsura ng god nila na si Sekhmet sa Egypt. Goddess of healing. At si Imhotep, god of medicine naman. So, nung time na yon, alam niyo po, pumupunta talaga sa Egypt para magpagamot yung maraming mga tao. Kasi nga, sagana sila no? So, parang, kumbaga, kung may sakit yung mahal mo sa buhay, di ba dadalhin mo dun sa mamahalin talaga na alam mong gumagaling yung mga tao, ganyan. So, ganun din nung time na yon. Ang Egypt center talaga siya ng attention ng buong mundo. No? Pero, ito ngayon, yung God na ito ng health nila at medicine, hindi sila maprotektahan sa anumang disease. Kahit anong worship nila kay Sekhmet at kay Imhotep, meron pa rin silang boils. Kaya anong sabi ni Pharaoh kay Moses? Panalangin mo sa Diyos na mawala ito. Bakit? Kahit kasing panalangin nila sa Diyos nila, walang nangyayari. Intindihan natin? Next. Ano pa yon? Next slide please. Ayan. Hail. Umulan ng yelo. Imagine niyo sa desert, umulan ng yelo. At yung yelo, hindi yan yung parang ice cream lang na patak. Bloke yan na parang bato. Yung yelo na yon. Sino yung kinonfront? Si Nat. No? Sky goddess nila. At si Osiris, god ng agriculture. Si Seth, storm god. So yung depiction na yan, na nasa right side, yan yung depiction ng god nila. Ang tingin nila kasi, parang noong unang panahon, sa limited understanding nila, ganyan ang Diyos. Na pag tinignan nyo po sa ancient Mesopotamia, ang mundo daw na ginagalawan natin ay katawan ng Diyos. Yung langit, katawan din niya ng Diyos. Ganyan. Yun yung pananaw nila noon, no? Pero ang problema, hindi sinusunod ng weather yung mga Diyos nila. At kahit anong worship nila, offer nila, walang nangyayari. No? Next, anong pagkatapos niyan? Locusts. So, para yung mga itsurang ipis, pero hindi ipis, no? Bihira yung locust dito ata sa sa Pilipinas. Ang marami, manloloko, di ba? Yun yung yung mga loko, yun lang yung marami. Okay, pero, sino daw kino-confront dyan? Si Osiris. Bakit? Ang mga locust po, kahit nung unang panahon,
sa ancient Middle East, symbol po yan ng death and judgment. So kapag merong swarm ng locust, ibig sabihin may kinakain silang patay. No? So pag may bangkay, may swarm ng locust dyan. Ngayon si Osiris, siya yung god na nagja-judge ng death sa mga living beings at sa mga patay. Ngayon, nung nabuhay yung ibang mga tao sa hail, yung locust naman, abuhay pa, eto ngayon, papatayin kayo. So, imagine niyo bago umalis yung Israel sa Egypt, talagang nag-collapse yung economy ng Egypt. Ang dami nang namatay, di ba? Dami talagang ganyan din. Kahit yung hayop nila na inaalagaan, kinagat ng locust, kinain lahat. Kahit yung tao na buhay, yan, ganyan nangyari. So kahit ano sila, nag-offer sila ng mga, nag-worship sila sa God nila na si Osiris, na may hawak ng, nag-judge ng kamatayan, parang, ba't kami yung ginajudge? Yun yung tanong nila ngayon. Naguguluhan na sila ngayon, kaya nagkakagulo sa Egypt. No? And last dyan, ay sino? Hindi pala yan last. Second to the last. Yung pangsyam dyan ay si Ra. Bakit? Sino si Sun God Ra? Siya po kasi yung tinatawag na chief deity. Parang pinakamalakas na God sa lahat ng gods ng Egypt. Hindi siya basta-basta matatalo. Kumbaga lahat ng God sumusunod sa kanya. So, nagkaroon ng darkness sa Egypt. Walang ilaw. Kahit day, madilim pa rin. So ngayon, kapag walang ilaw, ang feeling ng mga Egyptian, powerless yung chief deity nila. Imagine niyo kung brown out isang buwan. Di ba? Ang hirap, mabuhay din. So, nung time na yon, inattack ng Most High God yung highest God naman ng Egypt. Saan? Sa pagpapadark sa buong Egypt. Kaya, yung supreme God nila, powerless sa totoong God. Amen? Next, last but not the least, ay yung death ng firstborn. So, bakit pastor nga pala, namatay yung mga firstborn, ganyan, nung time na yon? So, nung time po rin kasi na yon, pag tinignan nyo, yung picture na yan, noon po, tinuturing na ang Pharaoh as if Diyos din. Ka-level siya ng mga gods. No? Kasi sa power and authority na meron siya. Tapos, ang nagpo-protect sa lineage ng Pharaoh ay si Isis. Kaya ito na yun, magkahawak sila ng kamay. Yung Pharaoh, kailangan, direct siya na talaga nagwo-worship kay Isis kasi nakasalalay sa devotion niya kay Isis yung pagpe-preserve ng lineage. Para may next generation na sumunod. Okay? So, yun yung final blow dito sa kay Pharaoh nung time na yon. Nag-judge ni Lord yung claim ni Pharaoh na siya ay God. At yung mga anak niya na susunod sa kanya, God din. Yung firstborn, sila kasi yung nagiging Pharaoh. No? Walang firstborn sa Egypt na second lang or third. Laging firstborn siya. Yung nagiging Pharaoh. So, inattack ni God yon yung pride ni Pharaoh. Kaya tignan niyo, pagkatapos ng 10 plagues, ano nangyari? Pinalaya sila. Intindihan natin? Okay, next slide please. Kaya,
Tingnan niyo sabi, Exodus chapter 12. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. And I will bring judgment on all the gods of Egypt. I am the Lord. So itong bagay na to na binabasa natin actually, next slide, it's a spiritual warfare. Spiritual warfare talaga siya. God was declaring na siya lang ang Diyos. Amen? Sana po marami kayo natututunan so far, tsaka pag binasa nyo na, ganun pala to. So far, meron kayo natutunan? Amen? Next slide natin. So next, natanong. Pastor, kasi nabasa namin, hinarden daw o pinatigas ni Lord yung puso ni Pharaoh. Ano ibig sabihin nun? Hinayaan siyang magkasala. No? Yan. So probably may mga tanong kayong ganyan, di ba? O kaya, bakit kaya pinapatigas ni Lord yung puso ni Pharaoh, ginagawa pa rin ba yan ni God ngayon? Next slide, kailangan natin muna makita yung pattern. Okay? So pag binasa natin siya, una yung pattern daw ay ganito. Si Pharaoh, siya yung nagpatigas sa sarili niyang puso. Sabi sa Exodus 8 verse 15, 8 verse 32. Si Pharaoh yung nagpatigas, hindi si God. Okay? Then, passive wording yung ginamit. His heart was hardened. Pagdating ng next chapter, chapter 9, verse 12, dun pa lang natin makikita yun na, okay, si God na yung nag-harden ng heart ni Pharaoh. So nauna muna, si Pharaoh muna yun, yung nag-harden ng kanyang heart. Tapos sumunod na lang, si God mismo yung nagpatigas ng puso niya. Next slide please. Kaya si Pharaoh, sa una pa lang, paulit-ulit niyang nire-resist si God. Ayaw niyang pumayag, no? Kahit hinihikayat siya maraming beses, marami na siyang nalaman ng mga bagay, na ito pala talaga yung one true God, ayaw niya pumayag. Pero pagkatapos ng maraming rejection, hinayaan na siya ni God. Matigas pa rin yung puso mo, sige, hayaan na kita. Kung yan yung gusto mo, go ka na. Kaya yan din, sinasalamin niya, yung sinasabi sa Book of Revelation, na I stand at the door and knock. Parang yung Shopee mo nga, sabi ko, di ba? Yung TikTok mo, shop mo, kumakatok sa bahay. Pag wala ka, di ka sumasagot, after a few minutes, aalis na. Kasi si God ganun din sa atin. Hindi siya habang buhay kumakatok sa puso mo. Hindi siya habang buhay nangungusap na mag-repent ka, na magsisi ka. Darating yung time na, sige na, hayaan na lang kita. Sige, kung anong gusto mo na lang. Yan yung pinili mo, sige, gawin mo na. Next slide. So, pag tinignan natin yan, sinasalamin dyan actually, yung sinasabi din ni Paul sa Romans chapter 1, verse 24. Ano yun? Sabi, therefore God gave them over in the sinful desires of their hearts. So, sinabi na yun na, binigay na sila ni God dun sa sinful desires nila. Parang, nung una sinasabi ni God na, di, wag mo gawin yan. Lumapit ka sa akin. Dahil matagal ka na nagre-reject, patuloy kang paulit-ulit na umaayaw, hinayaan ka na ni God. Sige, kung gusto niya ng kasalanan, yun na. Doon na siya. Kung ayaw niya sa akin, sige, lumayo na siya. Kaya, next slide. Ito, tandaan natin yan. Yung hardening of heart na nababasa natin dyan, yan po ay judicial. Ibig sabihin, judgment ni God. Hindi yan yung parang minanipulate niya yung puso ni Pharaoh. Na parang walang will si Pharaoh na mabago yung isip niya or yung puso niya. It was a judgment daw po on persistent rebellion. Dahil paulit-ulit si Pharaoh,
sa Exodus 8, paulit-ulit niyang pinatigas yung puso niya laban sa Diyos. Naintindihan natin? Okay? Next slide please. Kaya tignan niyo po yung sabi ngayon, pagdating ng Exodus 9 verse 12, ganito no? But the Lord, sabay-sabay natin basahin, 1, 2, 3, go. But the Lord hardened the heart of Pharaoh, and he did not listen to them. As the Lord had spoken, so pasensya na po, naglagay ako ng J doon, tinatype ko, nagkamali ako, no? But, tinan niyo sabi, the Lord hardened the heart of Pharaoh. Pag tinignan natin yung original word na yon na pagkakagamit sa Hebrew, hindi sa English, next slide, mag-arrive tayo sa word na kazak. Yan. Yun yung word niya, kazak. So, ano yung sabihin nun? To strengthen. Kung yan yung decision mo, papatibayin ko yan. Suportahan na lang kita. At diyan ka masaya sa kasalanan, sige, papatibayin ko yung gusto mo. Ayaw mo yung gusto ko, suportahan na lang kita sa bagay na magpapahamak sa'yo. Nakuha nyo? So, yung hardening minsan, akala natin, pinapatigas ni God yung puso ng isang tao. Hindi. Nag-decide na yung tao na maging matigas yung puso niya sa harapan ng Diyos ng maraming beses, hinayaan siya ni God. Sige, kung yan yung gusto mo, susuportahan kita lalo. Kung gusto mo na magkasala, sige, suportahan kita. Magkasala ka lang. Nagets niyo ba yun? At actually, ito parang, kung ayaw mo, sige. Papatibayin ko yung puso mo sa kung anong gusto mo. Ganon siya. Okay, next slide. Tandaan natin to, God does not desire us to sin. Ayaw ng Diyos na, uy, ayan na, magkakasala na siya. Yes! Nagkasala din. I-judge ko na siya ngayon. Parang tuwang-tuwa si God kapag ganun. Hindi po ganun si God. Amen? Next slide, tinan niyo yung sabi ng James, chapter 1, verse 13. When tempted, no one should say, ano daw? God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. Ayaw niya magkasala ang kahit na sino sa atin. Amen? So far, maraming naintindihan? Amen. Next slide natin. Ano bang, na? Uy, naku, 9 na. Pang-apat pa lang ata tayo na question. Okay, so, may mababasa tayo sa 2 Samuel, no? Chapter 24, verse 1, na kung saan in-incite ni God si David na bilangin yung soldiers or troops ng Israel. Tapos at the end, nagalit si God kay David, no? Sa 2 Samuel chapter 24. Now, tandaan natin, sa Bible na binabasa natin, particularly sa Old Testament, maraming ganyan. Na ano yun? Doublets. Sabihin nyo nga yun, doublets. Next slide please. So pag sinabing doublets, instances siya ng parehas na story. Iisang story pero dalawang beses kinwento. Tapos may konting kaibahan silang dalawa. Pero parehas sila ng tinutukoy. May konting detalye lang na magkaiba, pero parehas sila ng tinutukoy. Next slide. So, katulad niyan, sabi sa 2 Samuel 24 verse 1, again, the anger of the Lord burned against Israel. Nagalit si God sa Israel. Anong ginawa niya? He incited David na bilangin. Next slide. Ano namang sabi ng 1 Chronicles 21 verse 1? Satan rose up against Israel and anong ginawa niya? Incited David. So pwede ko ikaw nagbabasa, kakabasa mo lang ng 2 Samuel 24, tapos nagbasa ka ng 1 Chronicles, pwedeng masasabi mo, teka, sino to?
si God ba? Si Satan? Ba't pinalitan? Ba't nagkaroon ng pagkakaiba? No? So tandaan niyo po, sa Old Testament, unti-unti nila nakikilala si God sa kanilang buhay. Kung paano si Abraham, di ba sabi ni God, ni Yahweh kay Abraham, i-offer mo nag-iisa mong anak na si Isaac. Hindi nag-deny si Abraham na, God, di ba mapagmahal kang Diyos? Hindi pa alam talaga totally ni Abraham yon. Dahil galing siya sa pagan worship, ganon din talaga yung practices nila. Ino-offer ang kanilang anak. Naintindihan? So, ngayon, unti-unti lang na-discover, ay hindi pala. Hindi pala ganon si God. Yung 2 Samuel na unang maisulat, pagdating ng Second Temple Writings, 800 BC, eto na ngayon, naisulat yung 1 Chronicles chapter 21. Kasi kailangan ma-realize ng mga nakikinig, ng mga babasa, na ang Diyos na pinaglilingkuran nila, hindi sila gustong magkasala. Kundi next slide. Makikita natin na merong dalawang perspective dito. Ano yon? Pinapayagan ni God na maging judgment yon sa kanila. At hindi si God yung directly na nag-i-incite pala talaga. Sino yung nag-i-incite? Si Satan. Si God, pumapayag lang siya. Dito natin makikita kung bakit merong Book of Job na tinatawag. No? Next slide. God permitted the test. But Satan was the agent of temptation. So, parehas to sa Book of Job, no? Na kung saan si Satan, kumikilos lang siya within God's permission. Pag pinayagan lang siya ni God, dun lang siya kikilos. Si David, hindi siya pinilit na mamili ka kung anong dapat mong gawin. Pag tinignan natin, binasa natin yung context, kaya important, yung sabi ko sa inyo, di ba, pag nagbabasa ng Bible, dapat basahin yung context. Kasi bakit? Sa 2 Samuel, hindi siya consistent pag tinignan nyo. Pagdating kasi ng verse 10, nakonsensya si David sa ginawa niya. So kung nakonsensya siya sa ginawa niya, aware siya na desisyon niya pala yun. Amen? Kasi kung hindi ka aware na ginawa mo yun, kinontrol ka ni God at that time, si God yung nagmanipulate sa'yo, hindi ka aware sa ginawa mo. Amen? Pero na-realize niya na, teka, mali itong ginawa ko. Naintindihan? Next slide, please. Kaya ito, God's sovereignty daw po does not remove human responsibility. Si David pa rin yung nag-decide bago yun mangyari talaga totally. Remember, pag binasa niyo yung 2 Samuel 24 verse 1, balikan nga natin yung 2 Samuel 24 verse 1 na binasa natin kanina. Tingnan nyo, galit si God, hindi kay David Pag tinignan nyo, 2 Samuel 24 verse 1, balikan lang natin. Napa-forward ka ata. Yung nakalagay doon ay mismo, ang sabi, yung galit ni God, nag-burn sa Israel. Galit si God sa Israel, kaya hinayaan niya si Satan. Okay? Next slide. Next slide pa. And kaya, God does not desire us to sin. Remember, James chapter 1, ito natin, verse 13. When tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. Yan. Gusto niyo pa po bang ituloy? Parang tahimik na kayo lahat. Pwede tayo mag-forward ng sa slide ata ito, 66.
move forward lang tayo, no? So, ito ngayon yung nangyayari sa ating bansa. Pwede may katanungan kayo. So, ngayon pong araw na to, kung di nyo alam, yung blood moon. Okay ka lang? Kinabahan kami lahat dito eh. So, ang tanong is, sabay-sabay natin basahin, 1, 2, 3, go. Does the blood moon and the killing of Iran's supreme leader means Jesus will come soon? So, katulad niyan, blood moon ngayon, pastor. Baka mamaya dumating na si Jesus. Anong meron? So, tingnan natin, ganito po itsura ng blood moon sa di pa nakakita. No? So, sabi daw po, it will be visible sa 6 billion na tao ngayong araw na to. Pero kanina, nung tinignan namin, wala kami makita. Kasi maraming ulap din, ano? But, next slide. Yan kasi, nababasa yan sa Bible. Yung iba, nababasa sa Joel chapter 2, verse 30 to 31. Ano? Anong sabi? I will show wonders in the heavens and on the earth, blood and fire and billows of smoke. Verse 31, sabay-sabay, the sun will be turned. Oh, pastor, baka judgment day na bukas. Anong gagawin mo kapag sinabi kong judgment day na nga bukas? Di ba? May magagawa ba yun para sa'yo? But let me tell you this, kapatid, next slide. Every blood moon is a reminder that God will soon come back. Amen? Marami na pong nangyaring blood moon noon. 2016 pa, 2015. Panahon din ng pandemic, sunod-sunod. No? Ngayon, mas nagiging frequent. Pero hindi ibig sabihin noon agad-agad, eto na yun. Pero merong final. Pero hindi natin masasabi kung eto na yun. Okay? Not necessarily, it is always the day of the coming of the Lord. So kung nangyari na yan noon, edi sana dumating na ng ilang beses si God, no? Kung yan nga talaga yon. Pero hindi pa nga kasi yan yun. So pag binalikan nyo yung Joel, tingnan nyo, no? Sabi sa Joel chapter 2 verse 31, the sun will be turned to darkness. Ang binasa lang natin minsan, yung alin? Moon to blood. Hindi natin binasa yung sun will be turned to darkness. Namili ka lang ng gusto mong basahin. Dahil may blood moon sa'yo, yun lang. Paano yung sun to darkness? Kailangan mangyari rin yun. Sabay. Nakuha po natin? Nakuha? So marami kasi, nagtatanong yan ngayon. Pastor, ito na ba yun? End times na ba talaga na kung saan si God, i-judge na tayo? Well, baka. Baka, at baka rin hindi pa. Pero ito po, next slide, may interesting akong share sa inyo. Next slide. Si Ayatollah po, Ali Khamenei, yung supreme leader ng Iran, pag tinignan nyo po yung videos niya, he wants po to wipe out Israel on the map. Like talagang clean, flattened, wala na talaga sa mapa. No? Pero napatay po siya ng Israel and America sa airstrike nila on the day of Purim sa Israel. March 2. Hanggang ngayon, 3. Okay? So, yan yung nangyari. Napatay si Khamenei ng day of Purim. Ito po, actually, pag tinignan nyo, it's a way of saying history repeats itself. Bakit? Next slide. Ano ba nangyari? Ano ba itong celebration ng Purim na to, Pastor? Ang Purim po kasi, ang backstory nito ay nung panahon ni Queen Esther. Kilala niyo si Queen Esther? No? So yung beauty niya unparalleled. Pero siya ay Jew.
Ngayon, siya ay nasa Persia or modern day Iran yung tawag. Ngayon, isa sa mga advisors nung hari ay si Haman. Gusto niyang i-wipe out din yung mga Hudyo. Kasama dun si Esther. So, bilang celebration nung napabaliktad nila yung sitwasyon, si Haman yung napatay, nagkaroon ng celebration ng Purim. Dahil the same leader na gustong wipe out yung Israel sa map, same din ni Haman kung paano siya napatay, after na mamatay, sakto, Purim. Kuha natin yan? Next slide. So, Pastor, yung mga wars po ba na nangyayari ngayon sa Middle East, sign na po ba to ng Book of Revelation? No, yung nakalagay sa sa Book of Revelation ng mga end times? Ang sagot po talaga, maybe, tsaka maybe not. Hindi ko rin alam. Kahit si Bishop po tanongin nyo, tsaka si Reb, hindi rin nila alam. Pero ito pag tinignan natin maigi, yun nangyayari, next slide, sa Middle East po, central talaga siya sa biblical history. So yung center na nangyayari sa Middle East, pag may war, lagi tuloy na feel ng mga tao ay darating na si Lord. Kasi bakit? Totoo naman. Nakalagay yan sa Book of Revelation, Book of Daniel, Book of Ezekiel, yung mga bansa na yan, Israel, Egypt, Babylon, Persia, Rome. Pag na-involve na yung mga bansa na yan, talagang nagiging wary yung mga tao. Yan na ba yun? Yan na yung pastor? Pero tandaan nyo po, for hundreds or thousands of years, may mga nangyayari ng wars. Kahit nung 1960s, 1940s, 1950s pa, hindi pa buhay ang marami sa atin kasama ko. Marami na pong giyera yun nangyari. Pero alam ko, naintindihan ko kaya yung iba sa atin, mahal natin sa buhay din, nagtatanong siguro, Pastor, baka kaya ito na yun. Dahil for 2,000 years, ngayon lang kasi yung panahon na kinilala yung bansang Israel. Di ba? So kaya naging wary yung mga tao ngayon. Pero, perhaps, siguro preparation yan sa mga susunod pang mangyayari. Hindi yan ito na kagad, pero preparation pa rin yan. Next slide. Kaya tingnan nyo, anong sabi? Matthew chapter 24, verse 6 to 7, you will hear of wars and rumors of wars. But the end is, so may wars ba? Yes po. Kahit yung Iran, binomba na yung Qatar, UAE, katabi nilang mga bansa. But the end is not yet. Okay? Intindihan natin? Next slide. Wars po are signs daw po of a fallen world. Not necessarily daw po ito ay pruweba ng isang prophecy. No, parang, yan na yun, yung Matthew 24 verse 6 to 7, na na-fulfill na ngayon sa kapanahunan natin. Tandaan nyo po, marami na rin pong wars noong unang panahon. Nagkaroon din ng war sa Israel, sa Middle East, nung time ng Crusades, nung 900 AD, di ba? Yan. Maraming mga ganun na nangyari noon. Next slide. Kaya, tingnan na lang natin, sa Book of Revelation po, it speaks of global conflict. Talagang may mangyayari. Hindi natin mapipigilan yan kahit ano pang prayer mo. Lord, wag po mangyari. Hindi yun matutuloy yung prayer mo kasi mangyayari at mangyayari yun. You can only pray for protection. Kasi hindi ka pwedeng mag-pray na against sa God's word. Kasi mangyayari at mangyayari yun eh. Hindi yun mapipigilan. Amen?
Parang ganito, sinabi mo, mangyayari ba yung kung sasabihin mo na, Lord, nawa, wag ka pa dumating. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng ang prayer mo against God's word. Amen? Mangyayari at mangyayari yun. Revelation 16:16, merong Armageddon. Mga bansa magga-gather. So tinan nyo, di ba, China nai-involve ngayon, Russia nai-involve. Nakalagay naman yan talaga sa scripture. No? Particularly sa Daniel chapter 10. Pag binasa yung Daniel chapter 10, yung Iran, Persia, magiging ka-tie up niya yung Magog. Gog and Magog. Russia yun. No? So nakalagay doon. So ngayon, ganun din yung nangyayari. For thousands of years, pwede. It is possible na may fulfillment yan sa kapanahonan natin. Di natin mapipigilan. Amen? Pero we can only pray na, Lord, sana dumating ka na. Kasi bakit? Next slide. Ano ba dapat yung kailangan natin i-avoid? Ano yon? Yung, wag na natin pansinin yung prophecy na yan. Hindi. Kailangan pansinin natin, nakasulat sa Bible yan eh. At wag din naman natin isipin na lahat na lang ng headline. Halimbawa, attention, warning, o kaya war sa Middle East, biglang parang inisip mo, nasa Revelation yan ah. Ayan, yan na yun. Nung year 2000 pa, gano'n na rin eh. Nung year noong unang panahon, gano'n na rin eh. Mga disciples nga ni Jesus, di ba? Feeling nila talaga darating na si God anytime din ulit eh. Kala nila saglit lang eh. No? Yun yung kailangan nating avoid. Next slide. Tignan nyo. Sabi sa Matthew chapter 24 verse 36, but about the day or hour, no one knows. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo alam. Sabi mo rin sa katabi mo pa, walang nakakaalam. So, ito na yung sabi, not even the angels of heaven, nor the Son, nor the pastor. O kung ano mang nakiklik nyo siguro sa YouTube, sa Facebook, darating na si Lord sa ganitong araw. No one knows. Amen? Next slide. Kaya ang correct response sa world events ay huwag kang magpanik. Baka mamaya yung ipon-ipon mo na pera, pinambili mo na sa Highmart ng mga delata. Okay? Nagpanic buying ka. Binili mo na lahat ng toiletries. Hindi po dapat ganun yung natin. Pero anong response natin dapat? Preparedness. Preparedness. Hindi speculation, kung hindi faithfulness. Hindi takot, kung hindi watchfulness. Anong watchfulness? Titignan mo, Lord, ito na ba yung yung panahon na yun? Kung ito na, Lord, prepare mo yung puso ko. Prepare mo yung family ko. Prepare mo kami sa lahat ng challenges, lahat ng trials. Amen? Next slide. Kaya sa panahon natin ngayon, ang revelation po, pag tinignan natin, sinulat yan para i-encourage yung mga persecuted believers. Mga literal, sinisilaban ng buhay. Sinusunog ng buhay. Hinahati, hindi ganyan, ganon, lagari pa yun ha. Pinapakain ng buhay sa leon. Yun yung mga sinulatan ni John sa Revelation. Pero, sinasabi sa Book of Revelation that Christ wins in the end. Pwede mang masama yung nangyayari sa paligid natin, pero panalo pa rin si Jesus. Amen? Kaya ang mas maganda daw na question ay, am I ready? Tanungin mo ang katabi mo, handa ka na ba? O tanungin mo rin yung kabila, faithful ka naman ba sa paglilingkod kay Lord?
Kaya hindi ko rin alam ba't tayo dumami ngayon. Siguro natakot yung marami sa sa nangyayari na na gyera. Tapos pag walang gyera, ay muna, pahinga muna ako sa bahay. Wag naman po sana. Amen? Amen? Kaya maghanda tayo sa pagdating din ng Panginoon. So, yan muna yung questions natin. Next week, pwede tayong mag-discuss ulit na marami pang mga tanong. Amen? Pasensya na kayo, napahaba talaga tayo. Maraming mga questions. Pero I hope, maraming tumanim naman sa inyo kahit papano, no? Nakuha niyo ba? Sige, tayo ay manalangin.